Sir, patawarin niyo po ako kung nakatulog ako. Pero please lang po, huwag niyo po akong pauwiin. Promise po, gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Maawa na kayo. Kailangan ko ang trabahong ito. Maluhaluhang pagmamakaawa niya sabi sa lalaki na hanggang ngayon ay hindi niya alam kung ano ang pangalan. Nais niyang batukan ang sarili dahil sa katangahan niya. Kung bakit kasi nakatulog siya habang hinihintay ito. Wala pa kasi siyang tulog magdamag dahil binantayan pa niya ang kanyang inay. Kanina nagsabihin nito na napuyat siya dahil sa mga sinabi niyang customers. Nais talaga niyang barahin ito pero nanahimik na lamang siya dahil baka magalit ito sa kanya. Pero hindi naman niya ito masisisi dahil ang pagkakaalam talaga nito ay isa rin siyang babaeng bayaran. Hindi maaaring tangganin siya nito sa trabaho. Hindi pa nga siya nagsisimula ganito na mangyayari. Saka paano na lang ang pagpapagamot ng kanyang inay. Hindi po pwedeng maudlot yun. Dahil kung hindi ay mas lalong lalala ang karamdaman nito. Isa pa, matapos nitong kuhain ng bigla ng kanyang first kiss, ipagtatabuyan siya nito na parang aso. Hindi talaga siya makakapayag. Hindi ko kailangan ng serbisyo ng isang katulad mo, miss. Mabuti pa, ilabas mo na yung maleta mo at lumayas ka na. Gusto ko nang magpahinga. Masungit na sabi nito. Naluha na talaga siya sa kagaspangan ng ugali nito. Ganito ba talaga ang ugali nito? Ibang-iba doon sa lalaking nasa video. Sa bagay siya lang naman ang bumuo ng ugali ng lalaki sa kanyang isipan. Ibang-iba pala ito sa katotohanan. Sir, parang awa niyo na po. Kailangan ko ang trabahong ito. Nasa ospital po ang nanay ko. Kailangan magamot agad siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi po, mas lalong lalala ang sakit niya. Maawa na kayo. Ito na lang po ang tanging paraan ko para mailigtas si inay. Kahit ano po gagawin ko, pagbigyan niyo lang ako. Huhuhu. Humahagulgol na sabi dito ni Charlotte. Wala na siyang ibang chance kundi ang magmakaawa dito. Alam mo, nakakatawa talaga ang mga katulad ninyo. Gagawin ang lahat basta tungkol sa pera. Napakagaling mo pang gumawa ng drama. Sige nga, tingnan natin ang galing mo. Hindi kita paaalisin basta magawa mo lahat ng mga ipapagawa ko sa iyo ha. Maanghang na sabi nito. Handa ko pong gawin ang lahat, sir. Sabihin niyo lamang po. Sabi niya dito habang pinapahid ang luha. Maghubad ka. Biglang sabi nito. Po, pero sir. Ayaw mo? Sige, makakaalis ka na. Panghamon pa na sabi nito. Wag po sir. Opo, maghubad na po ako. Nauutal na sabi niya dito. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya. Pero ito na lang ang tanging paraan para mapapayag niya ito. Kaya pikit mata na lamang niya itong sinunod. Nanginginig ang kanyang kamay na hinubad ang kanyang suot na bodycon style dress na suot niya. Kaya naman ang kanyang panloob na lamang ang natira. Marinyang hawak ang dress na hinubad at bahagyang itinabing sa kanyang harapan. Hindi siya makatingin sa lalaki. Kaya sa sahig lamang nakatuon ang kanyang mga mata. Sobrang lakas din ang kabog ng kanyang puso. Nais na niyang bumunghalit ng iyak pero pinigilan niya dahil baka magalit na naman ang lalaki. Ganyan ba ang paghuhubad sa iyo? Alisin mo lahat. Ano, huwag kang umarte na para kang birhen sa harap ko ha. Dahil alam naman nating dalawa kung anong klaseng trabaho meron ka. Tila naiinis na sabi nito. Pero sir, baka naman po pwedeng wag na lang po. Gagawin ko naman po lahat eh. Wag lang po sana ito. Nauutal na pakiusap niya dito. Tinitigan siya nito ng matalim. Saka sumenyas na umalis na siya. Doon na talaga bumigay si Charlotte. No choice na siya. Hindi na niya napigilan ang pagpatak muli ng luha habang inaalis ang hook ng kanyang bra. At ang ganap na niyang natanggal. Hinayaan na niya itong tuluyang humantad sa harap ng lalaki habang siya naman ay umiiwas ng tingin dito. At kagatlabing patuloy na umiiyak. Akala ko pa paalisin mo na siya. Sira ulo ka talaga, Denver. Pagalit niya sa sarili. Hindi rin niya alam kung bakit naisipan pa niya itong paghubarin sa kanyang harapan. Ngayon tuloy heto at parang nahihirapan na siyang ipagtabuyan ito. Napakaganda nito sa itsura nito ngayon. Katamtaman ang laki ng tayong-tayo nitong hinaharap na nakahantad sa kanya. Mamula-mula pa ang dalawang korona nito na tila nag-aanyaya na.
Sipsipin niya ng salitan at himasin. At ang bewang nito na flat, ang pusod nito na tila napakasarap dilaan, at ang balakang nitong tila inuukit dahil sa perpektong hugis. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. At ang kanyang alaga na nakatago sa ilalim ng short na kanyang suot ay tila nag-aalburuto. Gusto nang kumawala. Ngunit nagtataka naman siya sa babae dahil kung umasta ito ay parang birhen. Umiiyak pa ito dahil lamang sa pinaghubad niya ito. Pero hindi niya maintindihan ang sarili dahil nakaramdam siya ng awa para dito. Hindi maaaring madarang na naman ako. Hindi dapat ako mahulog sa bitag ng babaeng ito. Tandaan mo, Denver, hindi si Maxine ang nasa harapan mo, kundi isang mababang uri ng babae. Mababang sabi niya sa sarili. Magdamit ka na. Sa ngayon, ahayaan kitang gawin ang trabaho mo pero kapag nagkamali ka kahit isang beses lamang, paaalisin na talaga kita ng tuluyan. Galit na sabi niya dito. Tila nasiya naman ang babae. Ngunit hindi magkandarapa sa pagtakip sa dibdib nito. Napailing na lamang siya. Napakagaling niya talagang umarte, sabi niya sa kanyang isipan. Sa pintong iyon na magiging kwarto mo ha, pagkatapos mo magayos magluto ka ng pananghalian. Sabi niya dito sabay iniwan na ito. Mas mainam na manatili siya sa kwarto para maiwasan ang hindi dapat. Mabilis na isinuot ni Charlotte ang kanyang bra at ang damit. Nakahinga siya ng maluwag na makapasok na ulit ang lalaki sa kwarto nito. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera mo, hindi ko gagawin ang inuutos mo. Masama ang loob na sabi niya sa sarili. Medyo nanginginig pa nga ang kanyang katawan. Hindi niya halos maisip na magagawa niya maghubad sa harap ng isang estrangherong lalaki. Napakagaspang pala ng ugali nito kung bakit hinangaan pa niya ito sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, masaya siyang makita ito sa personal. Siguro nagbago lang ang ugali nito dahil sa trahedyang nangyari. Kaya ang kaninang pagkainis dito ay napalitan na naman ng awa. Nagtungo na siya sa kanyang kwarto na tinuro ng lalaki. Inayos niya ang kanyang mga gamit doon. Nagpalit na rin siya ng damit pambahay. Isang spaghetti strap na pang itaas at cotton na short ang kanyang isinuot. At nang matapos ay nagtungo na siya sa kusina para magluto, gaya ng inuutos ng lalaki. Nagsalang siya ng bigas sa rice cooker at naghanap siya ng maaaring iluto sa ref. Nakakita siya ng karning baboy na frozen at ilang mga sangkap kaya nagpasya siyang magluto na lang ng nilagang baboy. Samantala sa kwarto, naamoy ni Denver ang mabangong amoy na niluluto ni Charlotte. Napagtanto niyang nilagang baboy ito na isa sa pinakapaborito niyang ulam. Amoy palang tila napakasarap na. Nagutom siya sa amoy kaya naman lumabas siya ng kwarto. Nagugutom na rin kasi siya dahil hindi pa siya nag-aalmusal kanina. Nakita niya itong abala sa paghahalo ng niluluto, kaya hindi siya napansin ito. Kahit nakalapit na siya sa likuran nito. Sa lapit niya dito ay naalanghap na niya ang bango ng buhok ni Charlotte. Halos magkadikit na sila. Napakasarap amuyin ang ginagamit nitong shampoo. Samahan pa ng amoy ng katawan nitong napaka-natural. Yung tipong hindi mo pagsasawaang amuyin. Hindi napansin ni Charlotte na mas lumapit pala siya dito. Ewan, parang tinatangay siya ng aroma nito. Hindi nang niluluto nito kundi ito mismo. Luto na ba? Mahinahaw niyang tanong dito. Napasingap naman ito dahil siguro sa pagkagulat na magsalita siya sa likuran nito. Ay, hindi pa po sir. Pero malapit na po. Medyo nauutal na sagot nito. Mula sa likuran ay pagmamasdan niya sanang niluluto nito. Ngunit bigla itong lumingon. At saktong nakalapat ang kanilang mga labi. Kapwa ng laki ang matang nagkatinginan sila. Muntik nang mapatalon sa pagkagulat si Charlotte nang biglang magsalita ang kanyang boss sa likuran. Akalain pa niya lalabas muli ito ng kwarto para lamang alamin kung nakaluto na siya. Sumagot siya pero kandautal kasi sa kalaman pa lamang na nandyan ito sa kanyang likuran. Tila may kumakalabog sa kanyang dibdib. Lumingon siya para sana tignan ang reaksyon nito. Baka kasi galit na naman ito dahil hindi pa niya tapos lutuin ang kanyang niluluto. Ngunit laking gulat niya na sa paglingon niya ay nagsalubong ang kanilang mga labi. Mga ilang sandali nasa ganon silang ayos. Hindi niya malaman kung itutulak ba niya ito o aatras siya. Pero bago pa siya makapagdesisyon, eto, at marahang gumagalaw na ang labi ng kanyang boss sa labi niya. Lalo na para siyang nawala sa katinuan.
Imbis na itulak ito ay pumikit at ninamnam ang nakakalasing nitong halik. Marahan, hanggang sa naging marubdob na ang paraan ng paghalik nito. Hindi na niya napigilan ang kanina pang nagtitimping nararamdaman. Bahala na kung itulak muli siya nito. Basta ang nais lamang niya ay tugunin ang napakasarap nitong halik. Dahan-dahan siyang humarap sa lalaki. Bigla naman siya nitong kinabig at sinapo ang kanyang ulo. Mas lalong naging mariin ang paraan ng paghalik nito hanggang sa naging mapusok. Naghahanap. Kusa niyang naibuka ang labi dahil sa kakulitan ng dila nitong nais pumasok sa loob ng kanyang bibig. Nagsisimula na rin maglikot ang kamay nito na ngayon ay pumipisil sa katambukan ng kanyang pangupo. Ngunit hindi na niya alintana iyon. Ang kanyang puso at isipan ay nakatuon sa ginagawa ng dila ng kanyang boss. Tinutudyo kasi nito ang kanyang dila. Akala mo espadang nais ng kaisparing. Ginaya niya ang ginagawa nito. Hinuli nito ang kanyang dila at bahagya iyon sinipsip. Impid na napaungol si Charlotte. Napakasarap kasi sa pakiramdam ang ginagawa nito. Kumikiliti na animo nakakaabot sa kanyang puson. Nakakalasing, parang nais niyang tikman din ang dila nito. Kaya binawi niya sariling dila dito at hinuli din iyon at buong pagsambang hinigop. Hindi niya akalain na mas nasisiyahan siya ngayon na siya ang gumagawa ng bagay na yon, lalo na nang marinig niya ang mahinang bulong na pinakawala ng kanyang boss. Ganito pala ang pakiramdam ng mahalikan, nakakabaliw. Kahit pa naghahalo na ang kanilang laway, wala lang yun sa kanya. Napakasarap humalik ng kanyang boss, halos kainin na nito ang kanyang buong bibig. May mga pahabol pang mumunting kagat sa kanyang lower lip at sa upper lip. Naghahatid iyon na tila mumunting kiliti sa kanyang kalamnan. Hindi rin niya maipaliwanag ang sarili dahil tila yata nilalagnat siya na hindi niya maintindihan. Habang abala ito sa paghalik sa kanya, hindi niya napansin na pinatay na pala nito ang kalan at dahang-dahang itinaas ang kanyang damit. Kasunod ang pag-alis ng hook ng kanyang bra. Iniwan ito ang kanyang labi kaya naman napabulong siya parang gusto niyang magalit dito dahil sa pag-iwan nito sa kanyang labi. Ngunit mas masarap pa lang. Ipapalasap nito dahil bumaba sa kanyang leeg ang halik nito at bawat paglapit ng halik nito ay nagiiwan doon ng marka. Marahan kasi nitong kinagat ang kanyang balat at dahil napakaputi niya, namumula ang bawat kagat nito. Impit na nakapabulong siya nang maramdaman niya ang marahang pagsapu ng isang kamay nito sa kanyang dibdib. Nais niyang tumutol dahil alam niyang hindi na tamang hayaan pa niya ito. Pero bakit ibang iba ang gusto ng kanyang katawan, pati ang kanyang puso. Napapaliad siya habang salitang hinihimas at minamasahe ang kanyang hinaharap at napapalakas ang kanyang bulong kapag pinaglalaroan nito ang tayong-tayo niyang mga korona. Hanggang sa tuluyan na nitong alisin ang kanyang damit pang itaas at walang pakundangang sumupsup ito sa kanyang kanang dibdib. "Sir, wag po." Padaing na suway niya dito, ngunit hindi ito sumunod. Pagkus mas pinag-igi pa nito ang ginagawa. Sinapu nito ang kanyang dalawang dibdib at salitang dinidilan at hinihigop yon habang mamula-mula nitong korona. Animo batang itong uhaw na uhaw sa gatas ng ina. Halos sakupin ang bibig nito ang kanyang dibdib. Nakasapu naman ang kanyang kamay sa ulo nito kaya hindi niya maiwasang maidiin pa ang ulo nito sa kanyang hinaharap. Gustong gusto niya ang ginagawa ng lalaki. Hindi na niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Bagong lahat na pinadadama nito sa kanya. Ngunit gusto niya ang lahat ng iyon. Gustong gusto niya talaga. Naramdaman niya ang pagbaba ng kanang kamay nito sa kanyang short. Pumaloob ito doon at nagulat siya sa susunod nitong ginagawa. Napanganga siya ng hagurin nito ang kanyang perlas. "Sir, ang sarap po." Malakas na daing niya. Hindi niya talaga napigilan ang mapadaing ng malakas dahil sa tindi ng sensasyong nararamdaman. Pakiramdam niya ilang sandali pa parang maiihi na siya dahil sa ginagawa nito. Basang-basa na kasi kaagad ang kanyang panty na ewan niya kung ihi ba yun o ano o ewan. Patuloy nitong hinahagod ang kanyang perlas habang nilalaro ang kutil na nagdudulot sa kanya ng nakakabaliw na sensasyon. "Please, sir." Impit na hiyaw niya. Hindi malaman kung ano bang ibig sabihin ng please niya pero pakiramdam niya mas nais pa niyang gawin ito. Iniwan ang labi nito ang kanyang dibdib na namumula
na dahil sa mariin itong paghigop doon, bumaba naman ang halik nito sa kanyang puson. Pababa, pababa ng pababa, hanggang sa tuluyan na nitong ibaba ang kanyang short. Natira na lamang ang kanyang panting basang-basa na dahil sa sariling katas. Naku, hahalikan na niya ang ano ko, sabi sa isipan ni Charlotte. Hindi siya makapaniwala sa ginagawa nito ngayon. Hinahalikan nito noon ang kanyang perlas kahit nakasuot pa rin ang kanyang panty. Pero hindi iyon naging sagabal para hindi niya maramdaman ang init na nanggagaling sa labi nito. Hanggang sa napasandal na siya dahil iniangat nito ang kanyang isang hita at ipinatong sa balikat ng lalaki. Hinawi nito ang kanyang panting humaharang sa kanyang perlas at marahang dinilaan iyon. Sir, wag po please. Impit na napahiyaw siya at tinangkang hawiin ang ulo nitong nakasubsob sa kanyang namamasang perlas. Naguguluhan siya sa ginagawa nito. Napapaisip siya kung normal lang ba ang ginagawa nito. Ngunit kahit pinipigilan niya ito ay wala naman lakas iyon. Mas nagmumukha pang ang isinusubsob niya ang ulo nito sa kanyang perlas. Idinidiin pa niya. Pinapag-igip pa nito ang pagkain sa kanyang perlas niya na nagdudulot naman na nakakabaliw na sensasyon. Pigil-pigil niyang animong parang may lalabas na ihi sa kanyang perlas. Ngunit ang patuloy na laruin ng dila nito ang kanyang kuntil at pahabain pa nito ang dila ay marahang pabalik-balik na ipasok sa loob ng kanyang namamasang perlas. Ang kaninang pinipigilan niya lumabas ay hindi na niya napigilan pa. Napaungol siya ng malalim. Sir, ayan na po. Lalabas na. Malakas na hiyaw niya nang maramdaman niya ang matinding sarap sa kanyang puson na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Kasabay noon ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan at paglabas ng masaganang katas na galing sa kanyang perlas. Halos maglabasan ang kanyang ugat sa leeg at humihingal na nakapahawak sa tiles sa sahig ng lababo. Si Denver naman ay sarap na sarap. Nakala mo'y dumidila ng ice cream sa natitirang katas ni Charlotte na umanod sa kanyang hita. Muli itong umangat at hinalikan siya sa labi. Mapusok niya itong tinugon. Alam niya sa sarili na may nais pa siyang gawin, ngunit hindi niya mapagtanto kung ano yon. Nagsimula muling maglumikot ang kamay nito at napapaungol na rin ito katulad niya. Bigla siya nitong pinatalikod at iginiya siyang patuwad. Tila nawawala na talaga sa isipin pa lamang niya ang napakasarap na nalasap niya kanina. Parang nais niyang muli itong matikman. Naramdaman niya ang matigas na bagay na dumadampi sa kanyang pang-upo. Napakunot ang noo niya dahil alam niya kung ano ang bagay na iyon. Nagagalit na ang ano niya. Pero ang sabi ni Leslie, nagugulo ang sabi niya sa sarili. Kahit naman siya inosente sa mga ganitong bagay, hindi naman siya mangmang para hindi mahulaan ang gagawin nito sa kanya. Ngunit sa isiping tuluyan na siyang maangkin nito, nasa kanyang puso ang pananabik. Gusto rin niya kasi talaga ang lalaki. Kaya pikit mata na niya sana itong tatanggapin. Kahit ang ibig sabihin pa niyon ay matutuklasan nito na siya ay malinis. Na baka magdulot pa niyon ang pagkatanggal niya sa trabaho dahil nagsisinungaling siya dito bilang isang babaeng bayaran kuno. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang short na naging dahilan para magbalik ang kanyang isipan sa kasalukuyan. Mabilis siyang tumayo at mabilis na sinamsama nagkalat na damit sa sahig at mabilis na tumakbo patungong kwarto. Naiwan naman si Denver na natigilan. Napasabunot sa sariling buhok si Denver. Kahit siya hindi makapaniwalang nagawa niya yun kay Charlotte. Hindi niya napaghandaan ang reaksyon ng kanyang katawan na mapalapit siya dito. Lalo pat hindi sinasadya naglapat ang kanilang mga labi. Bigla-bigla hindi siya nakapag-isip ng maayos nang muling matikman ang malambot na labi ni Charlotte. Animoy magnet ito na ayaw bumitaw na kanyang labi na mapalapat dito. Ilang sandali nang wala si Charlotte sa harapan niya, ngunit hindi pa rin mahupa ang init na kanyang nararamdaman. Napabuntong hininga siya at nagpa siyang mag-shower na lamang. At muli niyang pinaraos ang nararamdamang init gamit ang sariling kamay. Samantala sa kwarto ni Charlotte, nagmamadali niyang isinuot ang damit bago sagutin ang makulit na tumatawag. Hello Les, kumusta? Andyan ka na ba sa ospital?
Sabi niya bahagya pa siyang hinihingal habang nagsasalita. Tila mababaliw siya sa kaiisip sa nangyayari sa kanila kanina ng amo niya. Hindi niya akalain kaya niyang gawin yun. At mas maloloka pa siya sa ipinaramdam ng kanyang boss kanina. Kahit ngayon pakiramdam niya nangangalay pa ang kanyang puson. Dulot ng ginawa nila kanina ng boss niya. Pati ang puso niya napakabilis pa rin ang pagkabog. Dahil dito kaya naman bahagya pa rin siyang hinihingal. Oo, andito na ako. Teka, bakit parang hinihingal ka yata? Tanong ni Les nang mapuna ang bahagyang paghingal niya. Ha? Naglilinis kasi ako, medyo nakakapagod kaya hiningal ako. Palusot niya. Kumusta nga pala si inay? Pasensya na ha, hindi na kita nahintay kanina, maaga kasi akong umalis dyan. Muling sabi niya. Okay lang yun. Ano, nakausap mo na ba ang magiging boss mo? Kailangan na natin ng pera siya para masimulan ang gamutan ni tita. Kanina inatake na naman siya ng matinding pag-ubo. Kaya sabi ng doktor kailangan na daw maumpisa ng treatment sa kanya. Mahabang sabi nito. Ha? Hindi pa nga Itatry ko mamaya. Sabi niya. Tatampal niya ang no dahil sa katangahan niya. Paano pa niya haharapin ang lalaki lalo pat may nangyaring kababalaghan sa kanila? Pero kailangan na nila ng pera kaya kakapalan na lang niya ang mukha pero hindi niya alam kung papaano siya haharap sa amo. Kumusta naman ang boss mo? Ano, gwapo ba? Mabait ba? Sunod-sunod na tanong nito. Sa totoo lang, Les, hindi ko rin alam Alam mo ba yung lalaki sa video? Yun ang boss ko. Ano? Hala, totoo? Tila hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Oo, Les, kahit ako nga hindi rin makapaniwala Napakaliit ng mundo. Oo anong ginawa mo? Nagpakilala ka ba na fan ka niya? Pogi ba siya? Ano, mabait pa? So totoo pala yung balita noon na nagkaproblema nga pala siya sa ano niya no? Dahil sa aksidente niya dati. Wow ha, parang pinaglalapit kayo ng tadhana Baka soulmate kayo niyan. Uy, kinikilig ako bes. Baliw. Napakasungit nga sa akin no. Paano ako magpapakilala sa kanya hindi ko pa nga alam ang pangalan niya. Masungit pero muntik nang may mangyari sa amin. Sabi niya sa kanya sarili. Ay ganon, hayaan mo na. Pero dapat makapag-advance ka na ng pera ha. Dapat makapunta ka na dito para masimulan na ang treatment ni tita. Naku, mukhang malabo Les. Kapag nakakuha ko ng advance payment Les, papadala ko na lang sa iyo ha. Iba kasi ugali nitong boss ko, sobra sungit. Wala pa nga ako isang araw dito, grabe na ang karanasan kong kagaspangan na ugali niya. Alam mo yun, parang nangingitlog ng manok na walang tigil sa kakaputak sa akin. Ay, ewan, napakahirap, ispilingin ang ugali niya. Naiinis na tila pagsusumpong niya rito. Hayaan mo na, magpakabait ka na lang at kailangan mo ng pera, hindi ba? Oo nga kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera, hindi ako magtsatsaga dito. Bakit parang labas sa ilong ang pinagsasabi mo dyan? Hehehe. Baliw. Bye na nga. Marami pa akong gagawin. O siya, sige na, good luck ha. Sabihin mo na lang kapag nagpadala mo na yung pera. Oo, salamat Les ha. Ikaw mo nang bahala kay inay. Oo naman, basta ingat ka dyan. Salamat. Yun lang at pinatay na niya ang tawag nito. Narinig niya ang pagbukas ng main door. Malamang lumabas ng bahay ang kanyang boss. Lumabas siya na silid para tiyakin kung lumabas nga ito. At ganun na lang ang pasasalamat niya lumabas nga ito. Samantala, sakay ng kotse niya si Denver at tinatahak ang daan patungo sa bakery ni Jason. Naguguluhan siya sa nangyayari. Parang nais niyang nang makakausap at hindi siya matahimik hanggat hindi niya nailalabas ang kanyang nasa saloobin. Ilang sandali lamang nasa tapat na siya ng bakery nito. Pumasok siya sa pinto ng gawa ng mga ito. Alam niya kasi naabala ito sa pagbe-bake. Laking gulat nito na makita siya sa may pinto. Hala dude, naligaw ka yata. Himala bihirang-bihira lamang ito mangyari. Sira, bawal bang dumalaw sa'yo? Natatawang sabi niya. Siyempre hindi, ikaw pa ba? Teka, Kuya Arnold, pakituloy mo naman tong ginagawa ko May bisita kasi ako Sabi nito sa isang tauhan. Areglado boss. Sabi ng tauhang tinawag nito sa kabahagyan tumango sa kanya. Inaya na siya nito sa taas. May sarili din kasi itong kwarto. Kadalasan kasi tinatamad na itong umuwi sa bahay nito. Naglabas ito ng isang mamahaling alak at nagpabili ng pulutan sa isa sa mga tindera nito. Dude, bakit napasyal ka? Di ba ngayong araw ang darating yung babaeng inupahan natin? Ano, hindi ba dumating?
Tanong nito habang nagsasali ng alak sa baso. Dumating na siya, dude. Nasa kondo siya ngayon. Sabi niya sabay lagok ng alak. O bakit iniwan mo? Kunot noong tanong nito. Hindi yun yung babaeng tinuro ko dumating, dude. Iba. Sabi niya. Lalo naman nangunot ang noon nito. Hindi ko alam kung bakit, dude. Teka lang saglit, tatawagan ko si Lovely. Sabi nito sa kami tinawagan sa cellphone. Ilang minuto nakipag-usap ito saka siya muling hinarap. Dude, may biglaan daw na lakad eh. Kaya yung kaibigan niya pinakausap niya. Pero yun daw best friend nito ang ipinadala. Bakit dude, pangit ba? Hindi mo ba type? Tanong nito sa kanya. Hindi sa ganun dude, maganda siya. Sobrang ganda. Pero para yata akong pinaglalaroan ng tadhana eh. Kasi kamukha niya si Maxine. Ano? Laglag ang pangambulalas nito. Oo dude, at muntik nang may mangyari sa amin kanina. Masasamid na pag-amin niya dito. Ano? Hindi nga. Ibig sabihin active na ulit ang alaga mo dude. Manghang tanong nito. Ewan ko ba, pagkakita ko pala sa kanya kanina sa labas ng pinto, bigla na nagkaroon ng reaksyon ng katawan ko. Lalo na nung nasa loob na kami at napalapit siya sa akin. Mahirap dude, naguguluhan ako. Nakikita ko sa kanya si Maxine eh. Pero alam kong hindi tama. Lalo pat isa siyang mababang uri ng babae. Sigurado kung sino-sino nagpapasasa sa katawan niya. Hindi katulad ni Maxine. Malinis siyang babae. Naguguluhan ako, parang nagagalit ako sa isiping marami ang mga lalaki nagpipiesta sa katawan niya. Parang naiisip ko ulit ang masakit na sinapit ng mahal kong si Maxine. Mahabang paliwanag niya. Dude, masama yan. Iba siya at si Maxine patay na. Siya ay buhay. Baka sinadya ng kapalaran na siya ang dalhin sa iyo para magtrabaho. Oras na para sumaya ka naman. Huwag mo na siyang pakawalan pa. Kahit mababang uri siya ng babae kung siya talagang nakatadhana sa iyo, wala kang magagawa doon. Mahabang litanya nito. Ayoko dude. Hindi pa ako handang palitan sa puso ko si Maxine. Ang nangyari sa amin kanina ay tawag laman lang yun. At hindi yun mauulit pa. May salamat ko nais matiyak dude. Gusto kong matiyak kung magaling na ba ako. Sabi niya. Ikaw ang bahala dude. Ano ba ang nais mong gawin para masigurado natin na magaling ka na? Kailangan ko ng babae dude. Yung tipong gugustuhin maikama ko. Marami tayo niyan. Tara, may pupuntahan tayo. Sabi nito. Ilang sandali lang at dula na sila ng kani-kanilang sasakyan. Nagtungo sila sa isang first class na beer house. Doon maaari silang kumuha ng tigi-isang babae. Mga ilang sandali pa nasa kama na siya habang hinuhubad ng babaeng kanyang napili ang pantalon niya. At walang pangimi ang babaeng nilabas ang kanyang natutulog na alaga. Maganda naman ang babae. Sexy rin ito. Hinubad nito ang damit at sinimulang tudyuin ang kanyang alaga. Tinilaan nito yon sa paraan kung normal na lalaki lamang ay talaga mahihibang. Ngunit nagtataka siya dahil walang reaksyon ng kanyang alaga. Kumunot ang noon ng babae pero hindi pa rin ito sumuko at tuluyang kinain ng kanyang malambot pa ring alaga. Pinag-igi nito ang pagsubo, ngunit inasandali na ito sa ganong ayos ay wala pa ring reaksyon ng katawan niya. Pambihira naman, ano ba? Kinain ko na pati itlog mo wala pa rin. Paano ko mapapakinabangan yan kung ganyang malambot pa sa bulak yung alaga mo? Makaalis na nga, nabibitin lang ako sa iyo eh. Padaskol na umahon ito sa kama at patuloy na nagmumura habang sinusuot ang damit. Siya naman ay walang pakialam sa babae dahil okupado ang kanyang isipan na natuklasan. Ibig sabihin kay Charlotte lang ako nagkaroon ng reaksyon ng katawan ko. Siya lamang ang may kakayahang magpainit sa akin. Gulat na sabi nito sa kanyang isipan. Itutuloy.